Sa mga balitang ito ng mga rally sa November 16 to 18, ang simbahang Katoliko dumidistansya dito. Ito kasing mga nag-o-organize ng rally na itong mga grupo ng DDS, ito sa poster ng United People's Initiative kasi, nakalagay, rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Itigil ang korupsyon, tayo ay makiisa at makisama. Isang bayan, isang tinig, mapayapang pagbangon. Tapos, ang nakalagay, unang-una sa listahan nila, INC, GIL, KOJC. Tapos may nakalagay, members of the Catholic Church, faith communities, and lay organizations. Tapos retiradong sundalo, pulis at uniformed personnel. Kabataan, estudyante, manggagawa, professional at iba pang sektor. So pinapalabas nila dito sa poster ng United People's Initiative na maraming sasama. Lahat daw ng sekta lahat daw ng religious group sasama. Pangungunahan daw ng INC, JIL, KOJC, tapos mayroon daw mga Catholic groups na sasama. Ngayon, para hindi makapanlinlang yan, makapanloko, naglabas ng statement ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at saka ang Caritas Philippines. Ang statement ng CBCP, sabi dito, the Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, and Caritas Philippines categorically state that we are not involved in, nor do we endorse, any rally or public gathering reportedly scheduled on November 16 to 18, 2025. Ayan, logo ng Caritas Philippines at CBCP. Ang pangalan ng contact na Most Reverend Jose Colin M. Bacaforo, DD, Bishop of Kidapawan, National Director Caritas Philippines, for and in behalf of the CBCP and Caritas Philippines. So yan. Kumbaga, kasi nga, pinapalabas na may mga Catholic groups daw, faith communities and lay organizations ng simbahang Katoliko na a-attend, dininay na. Dumistansya na ang simbahang Katoliko. Hindi kasama. Kasi ang alam naman talaga natin, ang simbahang Katoliko ay, ang mga group sa simbahang Katoliko, ang mga church groups ng mga Catholic groups, a-attend sila doon sa November 30. Doon sila a-attend sa November 30. Pero hindi dito sa November 16 to 18. Kasi itong November 16 to 18, identified ito sa mga pro-Duterte. Marcos resign ang diyan, ang gustong mangyari. So identified 'yan sa mga pro-Duterte. So hindi sasama diyan ang simbahang Katoliko. Kaya naglabas na ngayon ng statement naglabas na ng statement ang CBCP at saka yung Caritas na hindi sila sasama diyan. Hindi sila kasama sa nag-organize niyan, hindi sila kasama sa magrarally para diyan. Yan yung malinaw na statement ng Catholic groups, CBCP at saka Caritas. Actually kahit yung simbahang laiko, yung mga lay organizations ng simbahang Katoliko, nag-release din ng statement. Hindi umano sila kasama diyan sa rally na yan sa November. Pinapalabas kasi ng mga organizers niyan para lumabas na marami ang a-attend, pati simbahang Katoliko ginamit ang pangalan. Pero hindi, ang alam natin yung mga Catholic groups, doon sila sa November 30. Hindi sila diyan sa November 16 to 18. Kasi ang November 16 to 18, identified yan sa Duterte groups . Ang nag-o-organize nga niyan, Iglesia ni Cristo, KOJC, GIL, yun. Kaya hindi yan anyway, at least malinaw na. Sana yung mga napapaniwala diyan sa mga propaganda na yan, ng mga nag-o-organize ng rallies na yan, sana kasi parang pinapalabas ang dami.
iba-ibang religious group sasama, pati lahat na ng sikta ng relihiyon. Pati Katoliko dinadamay. Oh, pero ngayon malinaw hindi. Yan yung at least nalinaw diyan sa statement na nilabas ng CBCP at ng Caritas. Ano po ito? Do you know about this, Father Francis? I cannot, nag-English ako. I cannot reiterate it more. Wow. English Oh, yun, English sorry. yun ah. May baon si Father. Sige po, sige po. Ang dating niyan, kini-clear lang ng Catholic Bishop, which is the leadership of the whole Catholic Church in the Philippines. At saka yung Caritas Philippines, siya naman yung sa social action and justice and peace ng Catholic Church all over the Philippines din. At sinasabi lang nila, hindi kami nakakasama sa nagpaplano niyan, paghahanda niyan, yung involvement. Hindi rin namin ini-endorse kasi hindi naman kami kasama. Tama? Kaya lahat pati ng public gathering or rally is scheduled noong November 16 and 18. Kumbaga walang alam-alam sa CBCP dyan sa kilos na yan na sila ay kasama. Opo. At hindi rin kayo makikialam kung meron man. Hindi. Kung meron na kasi wala kami involvement kaya hindi namin ini-endorse. Kasi nga, mahirap ding sabihin namin magtahimik ang CBCP na may akala ng iba, ay siyempre alam mo lahat na akala mali, ay kasama ang CBCP dyan o yung Catholic Church. Opo. Pero meron din pong nakakasa na malakihang rally din po sa November 30. Yun po ba ay ine-endorso ng simbahan? Wala pa tayo doon. Pero yan kasi kasama na kami simulat sa pool doon sa Trillion March na yan, di ba? Yung nakasuot ng puti. Opo. Yun, kasi maraming iba't ibang grupo rin. So, wait na lang for further instruction. Pero kasama doon ang CBCP simulat sa pool. So, yan, maliwanag. November 30. Pero, may gusto kong i-advance information. Sa 23 ng November, linggo yun, hindi nang alam ng maraming Katoliko o Kristiyano, ito ay Feast of Corpus Christi, ang katawan ni Kristo. Napakatindi nung kasi centenary yung celebration. Kaya magkakaroon ng malaking event ng mga Catholics dyan sa EDSA Shrine. At ang main celebrant ay si Cardinal Ambo David. Kasi dito, ipofocus natin tungkol kay Kristo. And then magkakaroon ng pagpuprosesyon around the area. At babalik ulit sa EDSA Shrine. 23 Sunday. Yun ang ini-endorse. Yun ang malakihan din yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.